So magandang araw sa inyong lahat. So nandito kayo ngayon para sa ating orientasyon sa inyong asignaturang Filipino. So class, hinihingi ko na please makinig kayo at seryosohin niyo itong orientasyon na to kasi dito niyo malalaman kung ano yung mangyayari sa klaseng ito kahit na naka-online class kayo. Okay, so ayan. So, bago muna yan, magpapakilala muna ako. Ako si Binibining Ella Artiaga. Maaari niyo kong tawaging Ma'am Ella or Teacher Ella. So, ako ang magiging guro ninyo sa asignaturang Filipino. So, ako ang gagabay sa inyo sa pag-aaral ngayong taon. So, hinihikayat ko kayong lahat na matuto ng Filipino. So, sama-sama nating pag-aralan ng wika at panitikan. So, hinihikayat ko din kayo na aktibong makilahok at huwag mag-atubiling magtanong kay teacher. Okay? So, kapag may kailangan kayo, maaari niyo akong i-message. Maaari kayong lumapit sa akin. Huwag kayong matakot sa akin. Mabait ako. Okay, so dito na tayo sa mga mahalagang alituntunin sa ating online class. So, class, pag sinabi nating alituntunin, ito yung mga rules natin or yung kailangan nating sundin kapag nasa online class tayo para matiwasay ang ating klase. So, aalamin natin ang mga patakaran at gabay para sa maayos na pag-aaral gamit ang Google Classroom. Okay, so ang una nating alituntunin dito ay ang wika or medium na gagamitin natin sa ating klase ay Filipino. So, yeah, I know. Talagang mahihirapan kayo kasi kayo ay bihasa sa English. Pero sa pagkakataon na ito, since ako yung Filipino teacher ninyo, talagang stricto ako sa medium na gagamitin natin. Kasi kailangan nating matuto sa ating sariling wika. So, yun ang unang alituntunin natin, class, ha? Filipino yung gagamitin natin. Pwede tayong mag-English, pero bilang lang yung mga salita, okay? More on or mas marami yung paggamit natin sa Filipino. Okay, pangalawang alituntunin, pumasok at mag-check ng Google Classroom araw-araw. So, may mga link naman kayo sa Google Classroom niyo, no? So, araw-araw malalaman niyo ni teacher kung kayo ba ay pumasok sa klase ko. Kasi class, pag hindi kayo pumasok doon, magiging mark yan na absent. Kasi yun din yung titingnan namin sa inyong attendance. Okay, pangatlong alituntunin, basahin at sundin ang mga panuto ng guro. Okay, dito na tayo nagkakaproblema minsan. Okay, ang iba sa inyo, basta tinitingnan lang yung anong gagawin. Hindi tinitingnan kung ano yung panuto na binigay ng guro para alam nyo, para guide kung ano yung gagawin nyo. For example, ang sabi doon, bilugan. Pero ang ginawa ninyo, sinalungguhitan ninyo. Sa tingin ninyo, tama pa yun? Okay, hindi na po, mali yun. Kaya kailangan nating basahin at unawain at sundin kung ano yung panuto. Aside from that, kasi nasa high school na kayo, gusto ko din gawin ninyo na kapag nagbabasa kayo, unawain ninyo. Okay, alam ko mahirap ang Filipino sa inyo, challenging yan sa inyo kasi English nga kayo bihasa. So ang ginagawa natin dito sa Filipino upang maintindihan natin ay hindi natin iniintindi word by word, salita by salita by salita, kundi by pangungusap. Ano yung pangungusap, Ma'am Ella? By sentence. Okay, ano yung thought ng buong sentence? Ano yung thought ng buong pangungusap? So, ganun natin dapat unawain ang teksto. Okay? So, anong ganin muli yun? Basahin at sundin ang panuto. Diyan talaga kayo nagkakamali ka. So, again, basahin at sundin. Okay, next natin na alituntunin, maging magalang at responsable sa lahat. Ito talaga, class. Napapansin ko talaga sa mga high school, no, na kapag nag-a-address kayo sa mga guro ninyo, hindi kayo naglalagay ng honorifics. Why? Bakit ganyan? Kapag makipag-usap kayo sa mga guro ninyo, kung babae, lagyan nyo ng ma'am. Kung lalaki, sir. Kung pwede gani, teacher. Okay? Tapos palaging may po at opo. Okay? For example, nag-message kayo sa messenger ni ma'am. Ano yung unang ilalagay natin? Ma'am, nawalan ako ng wifi, ganun ba agad? No. Kailangan muna natin lagyan yan ng good morning po, Ma'am Ella. Magandang umaga po, Ma'am Ella. Magandang tanghali po, Sir Dance. Magandang gabi po, Ma'am B. Ganon. Kailangan natin maging magalang plus kasi mas nakakatanda kami sa inyo. I mean, kahit kami gani na matatanda, gumagalang kami sa mas nakakatanda sa amin. Kasi ganun talaga. Okay? Aside from the teacher nyo kami. So, kailangan maging magalang, may boundary tayo. Okay? Love namin kayo, class. Pero please, igalang ninyo ang mga teacher ninyo. Okay? Tapos dito, sabi dito, maging responsable. Pag sinabi natin responsable, kung ano ang hinihingi, gawin ninyo. Huwag nang maya-maya pa na ugali. Yung ano yung mentality yan. Basta yung maya-maya na. Hanggang hindi na makapasa. Hanggang hindi na talaga. Wala na, zero na. So, wag ganyan ha. Dapat responsable. Okay? Okay, next na tuntunin natin, ipasa ang gawain sa itinakdang oras at petsa. Dito yung sabi ko, paano magiging responsabling mag-aaral? Ipasa ang gawain sa itinakdang oras at
peso. Okay, class. Ganito sa Google Classroom yung mangyayari. Um, may mga allotted time at time lang. At day pala. Allotted day na ibibigay sa inyo. For example, yung gawain ninyo ay takdang aralin or assignment. So yung assignment, di ba? Either bukas or sa susunod na araw pa, ibibigay sa guro. So mangyayari niyan, kapag hindi nyo nagawa yan or hindi nyo naisumite sa guro, anong mangyayari? Okay. Sa klasiko, pwede pa kayo magpasa, pero expect na may bawasan ng puntos. So, ganun. Kasi kailangan nyo maging responsable class. Kailangan nating um, matutong sumunod sa mga panuto. Okay. Okay, ang next natin na tuntunin ay ang late na gawain na may bawas sa puntos. Ito yung sinabi ko kanina, kapag late yung naisumiti mong gawain, maaaring mababasan ka na puntos. Meron din yung class sa test mamaya. Okay, explain ko. Mas lalo na sa pagsusulit. Okay, so applicable itong bawas ng puntos sa mga asignatura, takdang aralin, okay? At saka yung weekly module na ipapasa ninyo. So, ganun lang. Okay, next. Okay, dito na. Dito na yung sabi ko sa, for example, may pagsusulit kayo. Okay, lahat ng guro, pinaka-hate ito. Ano pinaka-hate ng lahat ng teacher? Ang mangopya. Okay, isipin niyo magagalit sila, God, magagalit si teacher, at madi-disappoint niyo yung parents niyo. At most, ano pa talaga niyo is, madi-disappoint niyo yung sarili niyo. Bakit kayo nag-cheat? Ha? Marami tayong process bago nag-exam. Bakit kailangan natin mag-cheat? Siguro hindi ka naging responsable, kaya kailangan mo maging cheat. Kailangan mo mag-cheat. Okay ha? So kaya dapat responsable para maiwasan mag-cheat. Ano yung sinasabi mo mag-responsable, ma'am? Mag-study. Okay, mag-study para alam na alam mo or gamay na gamay mo yung lesson. Kaya, pag mag-exam na or pag may pagsusulit kayo, di madali na lang sa'yo. Okay? Okay, class. Kapag nalaman ni teacher na may pangungopyang nagawa or may pangungopyang nangyayari, naku talaga, hindi ko yan tatanggapin, okay? May parusa talaga sa akin kasi hindi ko yan tinotolerate yung nag-cheat. Okay, so for example, ganito ang nangyari. First, um, nalaman ko na may isang kaklase kayo na nag-exam, pagkatapos kinuha niya lahat ng answer at ibinigay sa GC ninyo. Pagkatapos, pag naibigay na sa GC niyo, tatandaan niya yan lahat. Tsaka, doon pa kayo sasagot. O, cheating na yan. Pangalawa, paggamit ng AI. Okay? Pagtingin lang sa question, punta kay ChatGPT, ano. That is a form of cheating class. Wag na wag nyo yung gagawin sa klase ko. Okay? Kahit mahirap ang Filipino, kailangan nating matuto kasi sariling wika natin to class. Okay? Okay, sige to. Tingnan nyo ng number 1 natin. Gumawa ng sariling gawain at iwasan ang pangungopya. Itong sabi kong gumawa ng sariling gawain, applicable naman ito sa inyo kasi high school na kayo. So, pero gusto ko lang i-emphasize sa inyo na matuto kayong maging independent, no? Maging independent kasi siguro kung may tutor pa kayo, okay naman, walang masama kung may tutor kayo. Pero, itry niyo maging independent. Try niyo na magsagot dito na walang gabay ng magulang, walang gabay ng tutor, whatsoever dyan. Okay? Gawin niyo sa inyong sarili. Do it on your own. Okay? Tapos, yung sabi ko kanina, bawal mangopya. Okay? Next, number 2, tingnan natin. Basahin ninyo. Sundin ang takdang oras ng pagsusulit from 8 to 9 a.m. or isang oras na limit. Ito. Okay, class. Makinig kayo. So for example, may pagsusulit na binigay. Sabi ko, bukas magkakaroon kayo ng pagsusulit. So ngayon, mangyayari, yung pagsusulit sa Google Classroom ay magbubukas at exactly 8 a.m. For example lang 8 a.m. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang oras para mag-take nito. Okay? For example, 10 items lang. Within that hour, kailangan yung i-take yung pagsusulit. Kasi the moment na mag 9:01 yung oras at hindi pa kayo nakasagot or hindi nyo pa natapos, automatically mag-i-end yung pagsusulit. So, anong mangyayari? Hindi na kayo malalagyan ng puntos. I mean, hindi na makarecord. Walang puntos na maibibigay sa inyo. Okay. So, for example, may nangyari talaga kaya hindi kayo naka-exam. Okay, basahin niyo ang number 3. Ipaalam agad sa guro kung may technical na problema o suliranin sa internet. Okay, pag sinabi nating ipaalam, sabihin nyo kay teacher, mag-message kay teacher, teacher, Ma'am Ella, may problema po kasi, nawalan kami ng kuryente. Okay, so sa panahon ngayon, madali lang magsabi ng ganyan. So ano ang gusto ni Teacher Ella? Gusto ko ng proof. Gusto ko valid talaga yung reason mo para tanggapin ko. So I need proof. Alam niyo naman siguro yung proof, di ba? I need proof talaga na hindi ka naka-exam kasi ganito may nangyari, okay? Pag natanggap ko yan, pwede kang maka-exam ulit. So ganun lang. Kailangan nyo talaga madisiplina class para naman matuto talaga kayo para din naman ito sa inyo. Okay, next. Ito, mahalagang paalala. Class, lahat ng ginagawa ninyo sa Google Classroom, lahat yan ay recorded namin sa aming class record. So, ganyan. For example, Carabao Baka. Oh,
Quiz 1. O, hindi nagawa kasi hindi responsable. Hindi ano ang tawag niyan? Hindi gawa sa tamang oras. Hindi nagsagot sa tamang oras. Naabutan ng oras. So, ano mayayari? Zero. O, walang takdang aral or assignment. Zero. So, ano mayayari na lang? Malaking factor yan sa inyong grado. Okay? Kaya please class, maging responsible tayo ha. Gawin nyo talaga ng maayos. Kasi gusto natin maging proud si mommy at daddy, right? So, gawin nyo ng best ninyo din. Okay? Next, ipasa sa tamang oras. Yun yung sinasabi ni Teacher Ella na palaging gusto ng bawat teacher na please ipasa nyo sa tamang oras ha kasi di ba sabi sa orientation ninyo kahapon na bibigyan kayo ng 24 hours na grace time. Ibig sabihin yan, for example may assignment kayo ngayon, tomorrow ipapasa, so buong araw tomorrow ibibigay sa inyong pang or yung chance ninyo para makapasa. So ganun ang daming oras ang binigay sa inyo sa wala talagang reason na hindi kayo makakapasa. Ganun, wala talagang ganun class ha. Okay, so next, ang mga gawain na tinitingnan sinusubaybayan. So, class, yung mga gawain nyo dyan, tinitingnan yan ni Ma'am Ella, okay? Si klase ko, titingnan ko talaga if ginawa ba ninyo or may ginawa ba kayo ngayong araw. Ganun, titingnan ko yan talaga. Okay, yun lang. Okay. So, ngayon, tas paano ba magtagumpay sa online class? Class, alam ko, maraming distraction talaga nung kapag online class kasi boring. Hindi yan makakaila talaga kasi ang daming gusto nyong mangyari. Gusto nyo mag-Roblox na lang, mag-ML, ano ba yung nilalaro nyo dyan? But class, kailangan din nating bigyan ng pansin yung pag-aaral natin. Kahit hindi man tayo sa face-to-face, wala si teacher na magtingin sa'yo. Okay? Kailangan mo pa rin gawin. Okay? So, paano ba maging successful? Paano maging matagumpay sa online class? Una, regular na pag-check ng Google Classroom. So, paano ka ba makakapasa, matututo, kung in the first place, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo kasi hindi ka nagpunta sa Google Classroom mo. Okay, next. Pagiging responsable at disiplinado sa oras. Yun yung sinasabi ko kanina, na kapag may mga oras ng pagsusumite, gawin nyo agad ahead of time. Huwag na hintayin na, oh, exactly 11:59 pa kayo nagpasa. Huwag ganun, okay? Alam niyo naman siguro yan, no? Na 11:59. Yan yung pinaka-last na oras or minuto sa bawat araw. So, hanggang dyan. Okay? So, gawin nyo talaga, ha? Next, pakikipag-unayan sa guro kapag may problema. O, kapag nahihirapan talaga kayo, makiusap na kayo sa akin, nakiusap na kayo, or mag-chat kayo sa akin, nag-chat kayo sa advisor ninyo, much better sa akin talaga kasi ako yung guro ninyo sa Filipino. Okay, next, aktibong participation sa klase. Ano yung sinasabi ko dyan? Oh, hindi porket wala tayo sa face-to-face, hindi na natin nakikita doon na aktibong participation. No. Ang aktibong participation ay pwedeng gawin sa kaparaan ng regular kayo nag-check sa Google Classroom. Isa na yan sa paraan na nakikita na active learner ka. Kasi you're responsible to open your Google Classroom and then learn from it, okay? Oh, yan, nag-i-English na si Teacher Ella kasi talagang gusto ko talagang emphasize sa inyo yon. Once na mag-English si Teacher Ella, ha? Ibig sabihin nun, nag-emphasize lang ako. Okay? Pero gusto talaga ni Teacher Ella, Filipino tayo, okay? Next, panghuli natin dito, positibong attitude sa pag-aaral. So, alam ko mahirap talagang Filipino. Pero, kapag positibo tayo, nilalagay natin yung sa ating isip, sa ating utak na madali lang, kaya ko to. Walang imposible kasi yan ang kinakailangan mo na bago harapin ang inyong mga gawain. Kailangan niyo muna ng positibong pag-iisip. So, gawin niyo yan, class, kasi we're rooting for you, class. Okay? So, alam ko kaya niyo yan. Welcome sa Mount Matutum Christian School. So, masaya kami na nakilala ka namin kayo at magiging mag-aaral namin kayo. At masaya kami kasi excited kaming i-share or ibigay sa inyo yung mga natutuhan namin. Para naman, maipasa sa inyo yon. Okay? Para magamit nyo na din. Okay, so, laban lang tayo sa Pilipino. Okay, so, ayan, maraming salamat. At doon lang nagtatapos ang aking orientation. Again, kapag may mga question kayo, huwag mag-atubiling, mag-message sa akin gamit ang Google Classroom or Messenger. Okay, class? Maraming salamat sa inyo.